O eto po, yung dalawang lawyer ni Bato de la Rosa, ipinapaliwanag yung kanilang sitwasyon ho, mga boss. Oh. It is May... Etong kay yung si Torion din. Ay, si Kibuloy, nandoon sa loob. Biruin mo mga lawyer ni Bato de la Rosa, Jimmy Bondoc. Siya daw yung, nandito po kami. Mga lawyer po kami ni Bato de la Rosa. Pwede daw tumanggap nung warrant of arrest ni Bato de la Rosa, si Jimmy Bondoc. Biruin mo, nag-uumpisa pa lang ho mga kababayan, meron lang tumatatak sa isipan ng mamamayang Pilipino na pinagsasasabi ni Jimmy Bondoc, nandito po kami, mga lawyer po kami ang tatanggap. Tinanong ni Ses Drilon, ano po ang gagawin nyo? Ipoproduce nyo po ba yung kliyente nyo pagkatanggap ninyo yung warrant of arrest? Kasi ang iginigiit ni Bondoc, mga kababayan, ay hinihintay daw po nila na personal na iabot yung warrant of arrest kay Bato de la Rosa. Kung hindi ka ba naman gagot kalahati, nagtatago nga yung kliyente mo at inabangan ng NBI doon sa labas ng Senado yung kliyente mo at babae pa ang inilagay upang hindi masyadong uminit ang sitwasyon, itinulak ni Bato de la Rosa. At nagkaripas ng takbo, tumakbo na parang walang bayag. Anong parang walang bayag? Wala talagang bayag. Di ba? Madami siyang mga pinagsasasabi dati. Mayabang siya dati. Come on, Mr. Trillanes. Galit na galit pa. Hindi naman pala kayang pangatawanan. Sabi nung pinaalala sa kanya nung mga reporter doon sa lugar, ano po ang masasabi ninyo? Nandiyan po si Senator Trillanes at kasama daw po siya doon sa mag-serve ng warrant of arrest sa inyo. No, kasi daw po personal nyong imbitasyon yun. Sabi bahala na siya. Diyos. Diyos na lang ang bahala sa kanya. Kung biglang ang hina na ng boses. Sige pakinggan na po natin ang mga lawyer ni Batorni de la Rosa, mga kababayan. Hello po. Hoy, ano? It is May 20. May 20 ba ngayon, brother? Parang malungkot kayo dyan, ha? Parang hindi masaya yung umaga ninyo dyan, ha? Tama ba? May 20. May 20, it's 5:57 p.m. and I am with my partner. 7 p.m. na pala. Pero mukhang malungkot yung yung inyong sitwasyon dyan, ha? Lang po kasi kami sa isang hearing and also sa kapihan sa PDP. And we have just received word through social media and through the press statement of the Supreme Court about the denial of the TRO. And nagulat na lang po kami ni Attorney Torion dahil paglabas po namin ng courtroom, syempre ang dami na pong missed calls from media men. Hindi naman po kami pwede pang sumagot basta-basta, no, because it would be responsible. Sandali. Jimmy Bondoc, may sinasabi dito. Si Blooming Treasure Plant Ma'am, PH. Yun nga, Mark. Now ko lang nalaman, pwede palang tumanggap ng warrant of arrest ang lawyer ng akusado. Ayan, galing po yun kay Jimmy Bondoc, ha? Partner, no, because we don't even have a copy of the order just yet. But we are here to share some of the sentiments that we can share. Yes. No? So, partner, a lot of people, ako na lang interviewer. Yes. I promise to be fair. Okay. Naku, nabara ka lang nung si Ses Drilon Tapos sasabihin mo, hindi fair. Hindi kasi uubra ngayon sa panahon ngayon, yung mga kwentuhang mga DDSO, mga kababayan. Doon namin nalaman na pwede pala na tumanggap ang lawyer ng akusado ng warrant of arrest, Bondoc. Nabara ka, pahiya ka doon sir. A lot of our supporters have expressed worry and concern, and a lot of our detractors have been celebrating. Yes. What do you think? Is it to... Nagse-celebrate. Gusto niyo, papalit yun ako, ha? Papalit yun ako kapag si Bato de la Rosa ay naaresto o nahuli na ho, mga kababayan. Malapit na yan, pwede na sugurin yan. No? early to enjoy or to
Walang ang To sa despair. akin na yan, no? Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Let's sige. continue to pray for Ganyan din nyo din pinaasa yung mga supporter ninyo kay dating Pangulong Duterte at kay Kibuloy, di ba? Huwag kayo mawala ng pag-asa, ha? Hindi maaresto. Ayun, parehos yung mag-best friend. Yung isa nasa Dahig, yung isa nandiyan sa Pilipinas. Baka ibiyahe na din ho iyan. our country kasi ang pinaglalaban po namin dito ni Senator Bato de la Rosa hindi lang man po sa kanya kundi sa mamamayang Pilipino po na dapat hindi tayo pwedeng arestuhin, i-deliver na parang jukebox doon sa Uy! Laban lang ni Bato yan. Huwag nyo kami idamay dyan, okay? Wala naman kami. Hindi naman kami gumagawa ng krimen. ibang bansa na hindi po dumaan sa ating local Jukebox. courts. So, Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Oh, mapagpatol kayo doon sa mga ano eh. Yung sabi ko ho, the lechon, mga kababayan, para po doon sa mga nandito sa Cayman Island. Naku, pero kung tayo lang po eh, magkakasama, Commander Churba, no? Malamang po kayo eh, yung isang lechon na $400, sabay-sabay po natin kakainin yon mga kababayan. Lechon ala Bato, no? Aresto, oh, di ba? Celebration dahil sa pagkaka-aresto ni Bato de la Rosa. Kayo naman, mapag-ano kayo? Binibiro ko lang naman kayo. parang manok, brother, Manok na ba? parang Oo. tapin, tapos dala mo lang kaagad doon sa ibang bansa based on an alleged ICC warrant of arrest. No, ang aming palagay po dyan, dapat ang Bill of Rights natin ang masusunod, that no person Paano nyo kaya babaguhin? Mapapabaliktad yung inilabas na walang TRO. 'Di ba? Ano kaya? Sabi ni Marian, ito din isang mapagpatol din to si Marian. Mark, baka naman paano ko kayo padadala ng lechon diyan? O sige, magsikuha kayo ng ng visa papunta dito sa Cayman Islands. So, sabay-sabay natin kainin yung lechon. Pero pag naaresto si Bato de la Rosa, shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Tsaka ang tingin po namin, dapat yung warrant of arrest should be issued by a Philippine judge. Kasi nga in Ho versus People, non-delegable po yung pag-issue po ng warrant of arrest na effective dito sa ating Pilipinas. Aha. So yun po ang pinaglalaban natin para po ito sa ay kaso kapag kayan, kinuha, nadakma, naaresto, kagaya nung ginawa sa iyo ni General Torre, naalala mo? Di ba humaharang ka doon sa pag-aresto kay Kibuloy? Sinasabi ninyo, si Kibuloy ay wala doon sa loob ng imperyo niya. Pero nakita doon. Ano sabi ni General Torre? Attorney, hindi ito ang oras na tayo ay magdiskusyon. No, hindi ito ang oras na tayo ay magano. Kapag ka may reklamo ka, i-ano mo ito? I-reklamo mo na lang ito. Sabi ni Slap, sana may paletsyon. Sana all na lang paletsyon. No? Sabi ni Slap. ating kasarinilan, sa ating sovereignty, sa ating independence. Bakit naman dinamay ang soberanya ng Pilipinas? Kayo nga, yung mga kapwa ninyo, mga DDS, sinusuko sa China yung ating mga isla. As a nation. Kasi kung mangyayari po ito sa inyo, no? Na merong foreign warrant. Bakit naman kami madamay dyan? Wala naman kaming ginagawang kalokohan, kagaguhan o mga crimes against humanity. Hindi mo makukuha ang simpatya ng taong bayan dyan. Tapos ang sasabihin mo, kung mangyari sa inyo to, na pore, ang una hindi naman nangingibang bansa, yung iba nating mga kababayan. Para sa diretso na lang i-implementa na hindi po dadaan sa korte. Maski yung siguro mga nasa kabilang kampo natin, no, ay aangal. No? And we will not allow that. No, Of course, we will not allow that maski nasa kabilang. Bahala ka dyan, problema nyo yan. No? Ang importante hindi kami gumagawa ng mga kalokohan na kagaya ng mga ginawa nila Bato de la Rosa nung panahon na sila ay namamayagpag sa kanilang mga katungkulan. Kampo pa sila. And by that time, baka ma-remember ninyo si Attorney Israelito Turion, si Attorney Jimmy Bondo, na itong inialay namin para sa ating kasarilinan at para sa mga Ayop naman, biglang mga naging bayani pa yata itong dalawang pulpul na ito. kapwa nating Pilipino. Yun po, sana maintindihan po ninyo. Yung Wala yan, aresto na! Kukuhanin na lang yung inyong kliyente. partner, kasi a lot of
kapag kaho pala no nakuha si Bato de la Rosa at nailipad sa dahig mga kababayan, considered as talo na si Jimmy Bondoc nun. Ibig sabihin 0-1 na agad si Jimmy Bondoc nun mga kababayan. Yung ipinaglalaban niya hindi umubra eh. Yung pagtatanggol niya hindi umubra, di ho ba mga kababayan? People have so many misconceptions about the Sabi ni Lourdes de la Cruz sa mga vlogger na bayaran dyan, kaya pa ba ipagtanggol si BBM at Tamba? Ba naman yan? Dito muna tayo sa pagtatanggol kay Bato de la Rosa nitong dalawang lawyer. Diyos ko naman, para naman kayong eengot-engot. Ano ipagtatanggol kay BBM? Kailangan ang ipagtanggol si Batorni dahil aarestuhin na. Kailangan ang ipagtanggol yung Sergeant at Arms na malapit na ding arestuhin dahil nagpasulsol doon sa mga senador na nasa loob. denial of the TRO. Parang feeling nila, parang ending siya, no? Parang it's the end, no? Pero Tapos paano pagtatanggol? Ito nga, yung Batorne ninyo. Yari. Walang TRO. Pag nakasalubong yan, sa kung saan man, pwede arestuhin yan. I think we have to clarify to the listeners kung anong ibig sabihin at ano ang implications ng denial ng TRO. Una sa lahat, we don't know why it was denied because wala pa namang kaming kopya ng order. No, we have to be notified first. Mukhang unang pagkatalo ni Jimmy Bondoc to. Kasi yung mga DDS hindi pinayuhan. Dapat ang sinabi ninyo dito kay Jimmy Bondoc, magnotaryo ka muna. Yun ang unang gawin mo. Hindi yung kagaya nito, sabak agad o kay Bato de la Rosa. Si Bato naman, biruin mo, tignan mo, pinagkatiwalaan pa itong dalawa. Yung isa, yung si Kibuloy, nasa loob na. Alam ko, umiepal din si Torion doon sa kay dating Pangulong Duterte, nasa loob na din. Ano kahihinat na ni Bato de la Rosa ho dito sa dalawa na ito, mga kababayan? Di maloloob din po. Pero we cannot speculate, right? Why do you think it was denied, etc., etc. But at least we can go into the technicalities of a TRO and how it is granted or denied, brother. Yan. So, baka may rason yung Korte Suprema sa kailangan natin na matanggap muna yung written copy ng order para malaman natin kung ano yung rason ng Malambot ng mga magpaliwanag itong dalawang lawyer ni Bato. Korte Suprema. At meron kasing mga technical requirements yung TRO Baka sa tingin nila ay wala ng clear and urgent necessity, hindi talaga natin ma-predict. So it is best na To wait. For a copy of the order. Pero ginagalang namin ang desisyon po ng Korte Suprema. Di ilabas nyo na si Bato. Diba? Ilabas nyo na si Bato. Ang sasabihin nyo, hindi po namin alam kung nasa si Batorni Hindi po namin malamat kung nasa si Batorni. Baka yun lang din ang sasabihin ninyo. Ano po, kagaya nung kay Kibuloy ho. Kaya rin ako nag-post ng isang araw, partner, to warn the people to not listen to the rumors. Kasi may mga rumors na, magagrant na raw, magagrant na. And it might give false hope to many Mukhang yung TRO, wala, hindi nag-grant. people. Kasi, para lang po alam nyo, simulat sa pulpa, alam naman namin 50-50 lang ang pag-grant ng TRO. Lagi namang 50-50. Kapag lumapit ka sa court, 50-50 lagi yan. Because it is always up. Sabi ni Jordan G, unang talo, masakit yan. Kilalang kaso pa naman ang hawak. Tsaka malamang walang kumuhang lawyer dito kay Jimmy Bondoc ko, mga kababayan, mga boss si Pamoser. Lalo na maririnig, putik na yan. Nako, sinabi ni Jimmy Bondoc, pwede siyang tumanggap ng warrant of arrest ng kliyente niya. Mali yun. Sabi ng mga lawyer. Di ba? Sino kukuha lawyer dito?